Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jeff Ho. Itutuloy po natin yung pag-usapan po natin tungkol sa ubo. Kung kailan kailangan pumunta po kayo sa doktor. Okay? Kadalasan, hinintay po natin maglala yung ubo. Kasi nga, kadalasan, gumagaling po tayo kahit hindi po tayo pumunta sa doktor. Okay? At madalas po ito po dahil sa viral infection, okay, na nag-umpisa sa sipon at later ubo dahil po nakarating na po yung virus from the nose, kaya may sipon tayo, nakarating po sa lalamunan natin, kaya kumakati or medyo masakit na po yung lalamunan natin. At sinabi ko na po na ang viruses ay namamatay sa katawan natin dahil po sa ating immune system na built-in na po courtesy of our greatest architect, no other than our God, Father Almighty, as well as yung lagnat mismo ang pwede rin pumatay sa virus. Kaya po, 2 to 3 days, wala na yung ubo ninyo kung ito po'y dahil sa viruses. At hindi na po kailan, syempre, pumunta kayo sa doktor. Okay, pero ang problema, pag ang dahilan ng pneumonia ay bacteria, katulad ng sinabi ko earlier, ito po ay tuloy-tuloy po yung ubo at maglala po. Sinabi ko na po, kailangan na po ng antibiotic pag ang ubo po ninyo ay tuloy-tuloy beyond 3 days. Kung ang ubo po ninyo ay lumalala, umpisa, dry, and later on, productive. Kung ang ubo po ninyo ay yung plema ng kulay ng plema po niyo ay naging dilaw or yellow dahil po ito dahil sa yellow pigments na binuproduce ng bacteria itself at pumunta syempre sa plema natin kaya dilaw po yung plema natin. At kung amoy langsa or may amoy taya yung ubo po natin, okay? At kung dumadami po yung plema natin, ayan, hindi na po yung virus, bacteria na po yan. Okay? At kung nahirapan na tayong huminga, okay? Yan, kailangan na po ng antibiotic at syempre, pumunta na po kayo sa doktor. Okay, pero meron din ubo dahil sa kati lamang ng lalamunan. Ito po yung tinatawag natin na allergic pharyngitis. At sa allergy, ang tatak po ay makati lamang. Pangalawa, wala pong lagnat from the beginning up to the end. Pangatlo, walang amoy langsa or amoy taya tuwing inubo po kayo. Pangapat, hindi po lumalala yung ubo ninyo. Okay? Mabilang lang po. Okay? Kahit hindi mabilang, pero hindi lumalala. Pangapat, or rather panglima, berde po yung plema ninyo. Green. Kasi po, ang nagbigay ng green color sa plema sa isang tao na may allergy sa lalamunan, okay, sa daanan ng hangin, ay yung eosinophils na nagbibigay ng green na kulay sa plema. Okay? Pang-anim, mapansin po natin na yung plema, ganun rin, no? Hindi dumadami. Pang-pito, hindi lumalala yung ubo ng pasyente. Basta ang reklamo niya, makati lang. Okay? So, yun po ang tatak ng allergy lamang. At pwede ho ninyong gamutin sa bahay lamang. Hindi na po kailangang mag-antibiotic kayo. No? Mali po yan. At saka, para sa akin, hindi po kailangan yung pampalabnaw ng plema. Yung carbocystine, branded as Solmux, yung N-acetylcysteine or NAC, branded as Fluimucil, or some less expensive brands, or even yung Ambroxol, branded as Mucosolvan. Hindi na po kailangan yan. Ang kailangan lang po ay isang gamot na magpawala ng kati ng lalamunan. That's it. Siyempre, walang iba. Diphenhydramine, 50 mg capsule, 3 times a day, for 5 days, or cetirizine tablet, 1 tablet after dinner for maybe 5 to 7 days. Pero ang pinaka-importante dito, dahil po ito dahil sa allergy, okay, whether allergy sa ilong, allergic rhinitis, or allergy sa lalamunan, or allergic pharyngitis, kailangan umiwas tayo sa mga dahilan. At kadalasan ito po'y dahil sa alikabok, no, sa pagwalis, okay, sa bahay. Kaya advice natin, huwag kayong magwalis, kayong mga may bahay,
mag-mop lang po kayo. Kung wala kayong mop, itrapo ninyo, basa na trapo yung sahig ninyo. Pagkatapos na, kahit may konting alikabok, huwag na kayong magwalis. Kahit wala po si Mr. na may allergy, huwag kayong magwalis. Kasi pag uwi ni Mr., ang alikabok nandyan pa rin. Kasi matagal mag-float yung alikabok. Okay? Dahil po sa pagwawalis po ninyo. So, mag-mop po kayo or itrapo ninyo ng basa na trapo yung sahig po ninyo. Syempre, mausok sa bahay. Usok galing sa katol. Kung gumagamit po kayo ng katol dahil marami po kayong lamok. Usok sa pagluluto dahil po ginamit niyo kahoy or kaya uling. Usok dahil sa sigarilyo or mga nagve-vape sa kapitbahay at pumapasok yung usok sa inyong bahay. Usok galing sa pagdaob, yung nagsusunog ng mga dahon sa labas, no? Okay? Or yung usok galing sa tambutso ng mga sasakyan. So, kailangan iwasan po ninyo. Kaya, the best pa rin para kay Mr. o para kay Mrs. kung meron pong allergy, walang iba, kundi magsuot kayo ng face mask. Okay? Kahit maganda po kayo, magsuot kayo. Huwag kayong masasayang sa kagandahan po niyo kasi ang kapalit niyan, allergy na naman, na hindi kayo gagaling kahit inom kayo ng diphenhydramine or cetirizine. Mag-face mask po kayo, lalo pag lumabas po kayo sa bahay. So, ganyan po ang allergy sa ubo. No? So, pwede na po sa bahay gamutin, diphenhydramine or cetirizine or ibang mga antihistamines. Pero, mag-ingat po kayo. Ang allergy sa ilong at allergy sa lalamunan, pwede po ito mag-lead to asthma. No? Okay? Diyan na po papasok yung paglala ng ubo ninyo. And this time, maririnig na po ninyo yung parang tunog ng pusa o yung pito-pito. Ganon. Na? Pag pumasok po ito, okay, pwede rin kayo mag-self-medicate sa bahay. Pero itutuloy po natin sa susunod sa video dahil po sumobra na tayo ng 7 minutes. At kung gusto kayong mapanood yung buong video, sa YouTube po channel natin, Dr. Jeff Ho YouTube channel. Maraming salamat po.